mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, o natigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sa pangangaral at pagtuturo ni Jesus, sa loob ng 3 taon, alang-alang sa ating kaligtasan, alang-alang sa kaligtasan nating mga makasalanan, isa sa mga itinatanim ni Jesus na magandang katangiang dapat nating taglayin ay ang huwag tayong magtanim ng galit o puot kanino man. Mahalin natin kahit na yung hindi nagmamahal sa atin. Mahalin natin magiging ang ating mga kaaway. Ang sino mang gagawa sa atin ng masama, suplian natin ang kabutihan. Napakagandang mga pangaral. Ngunit sa ngayon, konting hindi magandang pangyayari. Marami na ang nagpapatayan. Marami ang nakulong, marami ang nailibing. Magulo ang mundo. Galit tayo sa isa't isa. Naiinggit tayo, nai-insecure tayo. Ngunit kung titingnan natin, kung babasahin natin ang banal na aklat, makikita natin na tila siya mismo si Jesus ang hindi sumusunod sa kanyang mga pangaral hinggil sa pagkagalitan sa ating kapwa. Sapagkat mababasa natin sa banal na aklat na sa loob ng 3 taon, at ito nga ang nagiging dahilan kung bakit pinapahirapan at pinatay na nakapako sa krus si Jesus. Dahil sa loob ng 3 taon, hindi niya tinatantanan ang mga religious leaders ng Israel sa kanyang kapanahunan. Tinutuligsan niya ang mga Parisiyo, ang mga Sadusiyo, at ang mga punong pari. Hindi niya pinaligtas sa kanyang galit. Tinatawag niya mga epokrito, magnanakaw, mandarambong, mapagsamantala, mga huwad na leader, ang mga religious leaders ng Israel. Yun ang nakikita natin kay Jesus, na siya mismong nagtuturo na huwag tayong magtanim ng galit unang anumang puot sa ating kapwa. Ngunit ipinakita rin ang dahilan kung bakit galit na galit si Jesus sa mga taong nabanggit, sa mga nabanggit na mga leader. Ang nangyayari ng kapanahonan na yan, walang pagkakaiba sa panahon ngayon, lalong-lalo na sa ating government offices, lalong-lalo na sa pagpatakbo ng ating mga leader sa ating bansa. Tinutulig sa pinupuna ng mga kolumnista at mga komentarista ang mga masasamang mga leader, lalong-lalo na ang mga abusadong mga government officials, ang mga magnanakaw at mga mandarambong sa kaban ng bayan. At ano nangyayari? Marami ang namamatay, marami ang pinatay, marami ang pinaslang ng mga periodista, ng mga kolumnista, ng mga komentarista. Subalit walang nangyayari. Ganon din sa panahon ni Jesus. Kaya ipinako sa krus si Jesus dahil sa kanyang pagtutulsa sa mga political at religious leaders sa kanyang kapanahunan. Pero siya mismo ang nagtuturo, ang nangaral kung bakit
Hindi tayo dapat magalit o magtanim ng puot sa ating kapwa. Masama ayon kay Jesus. Ngunit pinakita dito ni Jesus, tunghayan natin, balikan natin ang dalawang pangyayari. Isa sa mga dahilan na nagpagpakita ni Jesus ng galit ay nung minsan pumasok siya sa templo. At doon nakita niya na yung mga tinatawag nating mga money changers, yung mga nagpapalit ng pera nung kapanahon na yan, na masyado mataas ang bubo. Magiging yung mga alay ng mga hayop katulad ng kalapati o mga tupa na ibinibinta doon sa templo upang ialay, sobra ang mahal. At ayon sa nasasabing pangyayari, kumuha si Jesus ng lubid, ginawang pamalo, at pinagpapalo, pinagtatapon yung misa ng mga money changers, pinalo, pinagmumura yung mga nadadaya sa kanilang mga paninda. At tinawag ni Jesus na mga mandarambong at mga magnanakaw. Ano bang sinabi ni Jesus noong panahon na yan? Binabalasubas ninyo ang tahanan ng ating Ama. Ang tahanan na dapat magiging bahay panalanginan. Ang tahanan na dapat magiging bahay na banal ay ginagawa ninyong lungga ng mga magnanakaw, lungga ng mga mandarambong. Ay hindi lamang siya nagsasalita, namalo siya, babaligtad niya ang mga misa, pinagtatapon niya ang mga pera. Yung galit na nakita natin na galit ni Rambo, hindi galit ng Diyos. Yan ang nangyari kay Jesus. Ngunit kung i-reflect natin ito mabuti, pag nilayan natin ito mabuti, pinakita ni Jesus kung kailan makatwiran ang magalit. Ipinakita ni Jesus na kapag magalit tayo sa ating kapwa, halimbawa, ng aapi, nagagalit si Jesus sa mapang-api, nagagalit si Jesus sa mga abusadong mga leader. Ipinakita ni Jesus na dapat mahinto ang ganitong masamang gawain. At dito, hindi magiging kasalanan ang magalit sa kapwa, ang maput sa kapwa. Tulad halimbawa sa pagpatay. Hindi ba sinasabing masama ang pumatay? Ngunit bakit mayroong mga tao na kailangan nilang pumatay? Tulad halimbawa ng mga sundalo, mga pulis. Wag lamang yung mga pulis yung panahon ni Duterte na pati yung mga walang kasalanan makakuha lamang ng gantimpala kung sino makapatay ng durugista, ayos na ang pulis. Ang ibig sabihin, yung talagang nagtanggol para sa ating kalayaan, nagtanggol para sa kabutihan ng mamamayan. Nagagalit dahil sa masamang gawa ng kapwa. Kaya nagagalit tayo sapagkat naaawa tayo sa kanilang mga biktima. Nagagalit tayo sapagkat masama ang kanilang ginagawa. So dito natin pag-aralang mabuti kung kailan tayo dapat magalit at kung kailan tayo dapat hindi mapuot. Totoo, ang sabi ni Jesus, masama ang magalit. Tingnan natin, makikita natin, may mga mag-asawa sa konting bagay lang dahilan sa init ng ulo, dahil sa galit, naghihiwalay. May mga kapatid na nagpapatayan dahil lamang sa kaunting mana, sa kaunting mamanahin. Mga kagabay, ito ang dapat natin itanim sa ating kaisipan, sa ating mga puso, at dapat natin isa sa buhay. Ang magiging mahinahon tayo, ang dapat natin pag-isipan, ang anman natin gawin, lalong-lalo na kung mainit ang ating mga ulo.